Bawal ba o hindi bawal ang pagkakaroon ng part-time work dito sa Hong Kong? Sa video ito ay tatalakayin ko kung gaano kaseryoso ang usaping ito. May babasahin akong article na galing sa The Sun, Hong Kong na itala ito noong August 9, 2023. Isa itong patunay na dapat nating seryosohin at sumunod sa batas ng Hong Kong. Ayon dito sa Dasan, Hong Kong, 2 buwan na kulong ang parusa sa isang Pilipina na nahuling nagpa-part-time. Nagtatrabaho siya sa 3 bahay bukod pa sa tirahan ng kanyang amo sa kontrata. So, ibig sabihin po ay meron na talagang nakulong pagdating sa pagpa-part-time dito. Mainit po talaga ang mga mata ng immigration officer sa atin, ng mga OFW dito, dahil nga mahigpit nilang pinagbabawal ang pagpa-part-time. Nandyan talaga yan sa ating kontrata, guys. Basahin po ninyo na bawal po tayong magtrabaho sa ibang lugar. Ang pagtatrabahuan lang talaga natin kung ano yung nakalagay sa address dyan sa ating kontrata. So, ibig sabihin nun, mag-part-time man tayo or hindi, kapag nahuli po tayo ng mga taga-immigration na nagtrabaho sa hindi naka-address sa ating kontrata or inutusan man tayo ng ating mga employers na halimbawa, magtrabaho tayo or maglinis muna tayo sa kanilang relatives. Guys, i-reject po ninyo yan. Pwede po kayong mag-reject sa utos ni employer dahil bawal po yan. Hindi lang part-time. Pero ang usaping talagang ito ay napakadelikado po para sa atin kapag sundin natin yung ating mga employers na nakiusap sila na magtrabaho tayo sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga anak o sino ba yan. Nasaglit lang daw kasi nga naisip nila na wala tayong masyadong ginagawa. We have the right to reject sa kanilang mga pakiusap, guys. Sabihin natin sa ating mga employers na kung saan lang naka-address ang iyong kontrata, kung saan nakatira sa employers, doon ka lang talaga magtrabaho. Bawal po magtrabaho sa outside or sa ibang address po. Kaya lagi po ninyong tandaan iyan. At pagdating sa pa-part-time, hindi po natin dapat questionin ang ating mga kababayan kung bakit sila na alam naman natin na bawal ang pagpa-part-time, bakit pa rin nag-part-time? Kasi may mga kanya-kanyang problema po tayo. Bakit sila pumasok sa ganyan? Ako mismo, guys, dati ay isa po akong online seller dito. Huminto lang talaga ako dahil sabi ng aking employer, kapag allowed sa akin, alam ng aking mga employers dahil hindi naman ako nag-aano sa kanila, hindi naman ako naglilihim sa kanila kung ano yung outside activities ko. Sinasabi ko sa kanila at sinabi ko na nagtitinda ako, nag-online selling ako, tapos sabi ng employers ko, alam ko na pabiro pero deep inside seryoso yun sa kanya na sinabi sa akin, kapag mahuli daw ako ng pulis, ay hindi nila ako tutubusin. So baliwala lang sa akin yun. Napagod na rin ako, guys, dahil lagi kong nakikita, may mga kasabayan ako na nag-online seller dyan o nagbibenta dyan sa tabi-tabi. Part-time din ang tawag nun. Nagbibenta dyan, nahuhuli sila, kinukuha yung ID, Hong Kong ID, tapos nire-record din, natawagan si employers. Tapos, ang alam ko, may nagbayad nun na 5,000 Hong Kong dollars. At hindi ko alam kung talagang yun lahat ang binayaran niya. O minsan, binibigyan ka muna ng chance na wag mo itong gagawin. Tapos kung mahuli ka na naman, siguro yun na yung paraan or yun na yung time na ikulong ka talaga nila. Ayun. Hindi naman as in na ikulong ka kaagad, ikakasuhin pa siguro yun, dadaan pa rin yan sa paglilitis. At dadaan talaga tayo sa proseso bago tayo hatulan. Kaya dasal-dasalan po tayo sa lahat ng mga nagpa-part-time dyan. Hindi naman sa katigasan ng mga ulo natin, pero alam natin na nag-part-time kayo dahil siguro sa kulang talaga ang salary natin. Kaya nagawa ninyo yan. Kaya lahat ng mga kababayan natin dito na nagpa-part-time, ingat-ingat lang po, guys, kasi mas mahal pa ang babayaran natin kapag nahuli tayo ng immigration. Kaya mga kababayan, ingat. At saka sa mga baguhan pa or mga papunta dito sa Hong Kong, hanggat maaari, iwasan po ninyo ang pagpa-part-time. May mga kaibigan din naman ako dito, nagpa-part-time sila. Basta ingat lang kayo dahil may mga kababayan tayo dito na sila pa yung nagsusumbong sa atin. So sa mga nagpa-part-time, ingat talaga. At kung okay naman na ang inyong sitwasyon, hindi na ninyo kailangan na mag-part-time pa dahil okay na yung salary ninyo, enough na yun na ipadala sa Pilipinas, iwasan na ninyo ang mag-part-time. Dahil alam naman natin na mas mahal pa ang ating penalty, ating babayaran kapag tayo ay mahuli, 'di ba? Alam natin 'yan, yung mga nandito na sa Hong Kong. So yung mga paparating pa lang dito, iwas gastos or magtipid po kayo, guys, para hindi kayo mapunta sa ganitong sitwasyon na mag-part-time tayo. Kaya ingat-ingat sa lahat at iwasan natin na lumabag sa batas ng Hong Kong.